Umabot na sa mahigit 500 pamilya o katumbas ng nasa mahigit 2,000 individual ang apektado ng Typhoon Aghon. Sa nasabing bilang, umabot sa 503 pamilya ang pansamantalang sumisilong sa mga evacuation centers ngayon. Ito'y base sa inilabas na datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Patuloy namang biniberipika ang 4 na naitalang sugatan dulot ng masungit na panahon. Maliban dyan ay nasa 6 na lugar ang binaha habang 2 naman ang nakaranas ng pagguho ng lupa. Sa tala ng Pag-asa, as of 11 p.m. May 26 araw ng linggo, ang bagyong Aghon ay bahagyang lumakas at naglandfall sa Patnanungan, Quezon. Dahan-dahan itong tinatahak ang northeastward ng Luzon, taglay ang lakas na 100 km per hour. Alas 2 kaninang umaga ay nasa Philippine Sea east of Aurora na ang bagyo. Samantala, sa isang pulong balitaan, sinabi ni Office of Civil Defense or OCD spokesperson Director Edgar Posadas na balik na sa normal ang operasyon ng mga pantalan sa Matnog sa Sorsogon at Allen Port sa Northern Samar. Dahil anya rito ay mababawasan na ang mga stranded na pasahero. Yung seaports po natin sa Matnog at sa Allen have resumed operations already. So meaning baka wala ng dun sa pagmumulan at pagdadaungan, wala na sigurong signal doon kaya inaalaw na po nila. Yung strandies natin baka mababawasan na ito kasi tuloy-tuloy na yung pagsakay. Pati yung ferry service has resumed already based on this information. Sinabi rin ni Posadas na nakaantabay ngayon ang nasa mahigit 50 search and rescue team para magbigay ng tulong sakaling lumala ang sitwasyon. For the search, rescue, and retrieval, we have on standby 53 teams nationwide on standby. Kung sasabihin po na may, halimbawa, God forbid, na mayroong nagkaroon ng landslide o may nawawala o mayroong natangay ng alon, then ito po, yan yung trabaho ng ating search, rescue, and retrieval cluster.